Joshua chapter 3, verse 5 to 7. Hanggang dito lang po ang ating mapag-aaralan ng umaga. At sinabi ni Josue sa bayan, maybe let us start from verse 4. Gayunman may magkakapagitan sa inyo at sa kaban na may 2,000 siko ang sukat. Huwag ninyong lapitan upang alamin ang daan na inyong marapat paroonan, sapagkat hindi pa ninyo nararaanan ang daang ito ng una. At sinabi ni Josue sa bayan, magpakabanal kayo sapagkat bukas ay gagawa ng mga kababalaghan ang Panginoon sa inyo. At nagsalita si Josue sa mga saserdote at sinasabi, buhatin ninyo ang kaban ng tipan at magpauna kayo sa bayan. At kanilang binuhat ang kaban ng tipan at nagpauna sa bayan. At sinabi ng Panginoon kay Josue sa araw na ito, ay pasisimulan kong padakilain ka sa paningin ng buong Israel upang kanilang makilala na kung paano ako sumama kay Moses ay gayon ako ay sa iyo. Kaya sa punto nito natin pong makikita sa talatang 1 hanggang sa mga talata natin binasa ay nagbigay ng mga instruction, mga bilin si Josue, Joshua, na dating servant ni Moses, kung ano ang dapat nilang gawin bago nila pasukan at angkinin ang lupang pangako na ipinangako ng Diyos sa kanila. At this point, kayo po namin kasama na nag-aaral sa aklat na ito, alam natin, ginawa ni Josue ang lahat ng mga bagay na dapat na gawin sa kanilang pagsakop sa lupang pangakong ito ng Diyos. Ang bansang Israel ay nasa east side ng Ilog Jordan, sa silangang bahagi. At ngayon, handa na sila na tawilin ang ilog nito para sakupin ang mga syudad at mga bansa sa loob ng lupang ipinangako. At dito ay natin mapapansin ang ilang mga bagay na ginawa ng Diyos. Bago nila gawin ang mga bagay na inutos sa kanila, sila ay kanyang pinatigil. Gaya ng ating nabasa. 3 days they stayed in the east bank, in the east side of ng Ilog Jordan. At doon, pagkatapos ng ilang mga araw, 3 araw, kinausap ni Josue ang mga opisyalis na sila ay pumasok sa kampamento at kanyang sinabi at inutusan ang bayan, kapag nakita ninyo na binuhat ng mga saserdoting Levita ang kaban ng tipan, kayo ay dapat sumunod. At kanyang sinabi, sa inyong pagsunod sa kaban ng tipan, we know the Ark of the Covenant. It symbolized the Lord Jesus Christ. Sabagat alam natin ito isang kagamitan sa banal na tabernakulo kung saan bumababa ang banal na presensya ng Diyos at nakikipag-usap ang Diyos sa mataas na saserdote. So, ang banal na kaban ng tipan na ito ay sumisimbolo sa ating Panginoong Jesucristo. It brings the presence of God. Hallelujah. So, kapag sinabi ni Josue, kapag binuhat mo ng saserdote ang kaban, kay Green ay handa ng tumayo at sundin ang kaban ng tipan na ito. So ito yung sinasabi sa atin sa kasalukuyan. Listen. We must follow the ark, gaya ng ating napag-aralan. Sundin natin ang kaban ng tipan. At huwag na natin pansinin ang mga bagay gamit ng pangalan ni Jesucristo para sa ating mga sariling kapakanan. We must follow the ark para ating malaman ang kaloob ng Diyos para sa ating mga buhay. At sa verse 5, sinasabi natin binasa, at sinabi ni Josue sa bayan, magpakabanal kayo. Kaya halos po 2,000 taon ang nakakaraan, ang Panginoong Yesus, kanya pong naranasan ang kamatayan at ang muling pagkabuhay. Almost 2,000 years ago. Ngayon na ang panahon para sa kanyang katawan, who is the body of the Lord. We are, tayong lahat na sumasampalataya, sumusunod sa kanyang kalooban, pinapasa ng ating krus, we're denying ourselves, we are the body, we belong to the body of the Lord regardless of what fellowship and denomination you belong to.
So, ngayon na ang panahon para sa kanyang katawan, para maranasan ang kapangyarihan ng kanyang muling pagkabuhay at makisama at makihati sa kanyang paghihirap. Kailangan wala pong distansya sa pagitan natin at nating Panginoon kapag ating binanggit ang pakikipag-isang dibdib ng kordero at sa ating buong pakikipag-isa sa Kanya. Kailangan wala po itong distansya. Subalit, there is to be a distance between us and the Lord Jesus when it comes to following Him into the spiritual battle. Subalit sa puntong ito, kailangan po meron tayong distansya sa pagitan ng Panginoon at natin sa ating po pagsunod sa Kanya kapag tayo po sumusunod sa Kanya sa espiritual na pakikipagbaka. We know bilang tayo mga sundalo ng Panginoon. At sa puntong ito, alam natin, ang bansang Israel, they are not a sheep anymore. They have become a soldier. Sila ay mga mandirigma na. The old generation, yung pong lumang generasyon na lumabas sa bansang Egypto, for 40 years, kahit na si Moses ay hindi nakapasok, okay? Hindi nakapasok sa lupang ipinangako. Lahat sa kanila ay nangamatay maliban kay Caleb at kay Joshua. So, at this point, ang bansang Israel, sila po ay mandirigma na. A new generation has entered the promised land, and these are the Joshua generation. So, sa ating pong pakikipagbaka, alam natin, ang ating pakikipagbaka ay hindi sa tao, okay? For the sake of ng ating makasama dito sa kauna-unang pagkakataon, ang ating pakikipagbaka ay hindi sa tao, subalit mga espiritu and powers of darkness in the spiritual realm. So, wala pong dapat magkaroon po tayo ng distansya kapag tayo ay sumusunod sa Panginoon sa spiritual na pagkikipagbaka. Messiah is our leader. Ang Mesiyas siya ang ating pinuno, siya ang nangunguna. Huwag tayo pong maging masyadong pamilyar sa Mesiyas. Ito po nagiging tendency natin. Nagiging pamilyar tayo sa Mesiyas. Sumusunod tayo kapag tayo sumusunod na napakalapit, ang nangyayari, hindi natin nakikita ng buong ingat kung ano ang kanyang ginagawa. Hindi ba? Halimbawa, kung meron ka sinusundan na isang tao, kapag ikaw napakalapit na isang kaya lamang ang distansya mo sa kanya, hindi mo makikita na buong ingat kung ano kanya ginagawa sapagkat napakalapit mo. Hindi ba? Ang nakikita mo lang kanyang likuran. Subat, meron ilang mga distansya. Yun kung dapat natin gawin. Sa ating pagsunod sa espiritual na pakikipagbaka, abang tayo pinangungunaan ng Panginoon para ating buong ingat na nakikita kung anong ginagawa ng Diyos sa pakikipagbaka laban sa kaaway ng ating espiritu. Dahil po, we have not passed the way before, gaya sinabi sa verse 4. Hindi pa natin dinaanan, naraanan dang ito ng una. We are to watch and pray so that when the Lord moves, we can move with Him. Watch and pray. Kailangan ka magbantay at manalangin. Kapag kumilos ang Panginoon, ikaw ay kikilos na kasama niya. Ang konsepto na ang iglesia ay matagumpay sa sanglibutan ito, at siya ay maghahari sa mga bansa, ay bago sa atin. Hindi ba? Sa inyo na nag-aaral sa ganitong pag-aaral, ay hindi na po bago sa inyo. Subalit, sa by and large, okay? Alos sa buong iglesia, marami ang konsepto nito na ang iglesia, kapag ating binanggit ang iglesia, we're talking about the Christians who are really have a heart for God. Okay? Na mayroong puso sa Diyos na hindi ginagamit ang pangalan ng Panginoon para sa sariling kapakanan. So, na ang iglesia ito, hindi natin binabanggit ng isang building, subat ang katawan at mga mananampalataya. Na ang konsepto ng iglesia ay matagumpay sa sanglibutan ito at maghahari sa mga bansa, ay marami at bago ito sa kaisipan at konsepto ng maraming mga tao, lalo sa mga mananampalataya. The concept of Messiah Jesus as the Lord of Armies, na siya ang Panginoon ng mga hukbo, siya ang mighty emperor, siya ang King of Kings and Lord of Lords, is new to us, bago sa atin. Ating iniisip ang Panginoong Yesus, siya'y nandoon sa kalangitan at dinadakila ng lahat ng mga spiritual na ninilalang. Subat ang mga bansa sa sanglibutan ay kailanman hindi siya paglilingkuran
at ating pababayaan ang mga bansang ito kay Satanas. Ito ang ating konsepto. Sabagat tayong lahat ay nandoon sa langit at ang mga bansa sa lupa ay para kay Satanas. But they will serve Him. Ngayon, maraming kaguluhan nangyayari sa mga bansa. Para bagang, ang nangyayari ngayon sa mga bansa ay para bang wala na pag-asa. Kadiliman, patayan, karahasan. Lahat na masasabing kasama na ating nakikita sa mga bansa ng sanglibutan. At para bagang, ang mga bansa kailanman hindi paglilingkuran ng Panginoon. Kaya ang konsepto ng iglesia kailangan nakawin at makarating sa langit at doon sila lamang magpupuri na wala hanggang sa Panginoon. At ang mga bansa sa sanglibutan ay nanatili sa kadiliman. No! Whether they like it or not, ang Banal na Espiritu Santo ay hindi na iiwanan ng banal ang sanglibutan ito. Sapagat the nations are the inheritance of the Lord. Yan po sinasabi ng kanyang mga salita. So, the nations of the earth shall serve Him. Yan po sinasabi ng kanyang mga salita. Let us read, let us have a Bible drill this morning. Psalms 46 verse 10. Kaya tayo po ating tignan ang mga talatang ito para natin po malaman na kailanman ang mga bansang ito ay kanilang paglilingkuran ng ating Panginoong Jesucristo. 46 verse 10. Okay. Kayo'y magsitigil at kilalanin ninyo na ako ang Diyos. Ako'y mabubuni sa gitna ng mga bansa. Ako'y mabubuni sa lupa. Ayun. 47 verses 7 and 8. Psalm 47 verses 7 and 8. Sapagkat ang Diyos ay hari ng buong lupa. Magsiawit kayo ng mga pagpupuri na may pag-unawa. Ang Diyos ay nagahari sa mga bansa. Ang Diyos ay naupo sa kanyang banal na luklukan. All the ends of the world shall remember and turn unto the Lord, and all the kindreds of the nations shall worship before Thee. Yan po sinasabi sa Psalm 22. Ngayon po sa Psalm 66 verse 4. Psalm 66 verse 4. Buong lupa ay sasamba sa iyo at aawit sa iyo. Sila'y magsisiawit sa iyong pangalan. Psalm 72 verse 11. Psalms 72 verse 11. O lahat ng mga hari ay magsisiyukod sa harap niya. Alam po niyo, lahat ng mga haring yan, lahat ng mga pinuno, maging sa komunista o naman, lahat sila ay magsisiyukod sa harap niya. Lahat ng mga bansa ay maglilingkod sa Kanya. Amen? Ang katubusan na nasa ating Panginoong Yesus ay isang misteryo na hayag na sa ating kapanahunan. Ang sanglibutan na hindi pa nalagay sa ganito pong circumstances sa kasalukuyan. It is a new hour. Ang ating kapanahunan ay bagong kapanahunan. The Holy Spirit has a specific plan for our generation. A plan which shall exalt Messiah Jesus as never before. Ito pong ginagawa ng Banal na Espiritu Santo. Ang Banal na Espiritu Santo, meron po siyang spesipikong plano para sa ating henerasyon. Plano na itataas ang ating Panginoong Jesucristo na hindi pa nakita at naranasan ng tao. At dadalhin ang paggawa ng kaloob ng Diyos sa sanglibutan ito sa pang-akbang na palapit sa kanyang katuparan. Ito pong ginagawa ng Diyos ngayon sa ating kalagitnaan. Dahil hindi pa po natin naranasan ang daang ito nung una, kaya minsan po napakahirap na magplano para sa hinaharap. We need to watch the Lord very carefully so that we will not miss its program for our generation. Kaya mga kaibigan, ito pong dapat natin gawin. Kailangan natin bantayan mabuti ang Panginoon ng buong ingat para ating pong magawa ang kanyang programa sa ating henerasyon. Kaya sabi ni Paul in his time, na sana aking mapaglingkuran ang aking generation. Nandiyan ba kayo? Verse 5, ano po sinasabi? Tayo po lumundag ngayon pabalik sa Joshua chapter 5 or chapter 3 verse 5. Ito po yung napakaganda, inyo pong pansinin.
At sinabi ni Josue sa bayan, magpakabanal kayo. And Joshua said unto the people, sanctify yourselves. Bakit? For tomorrow the Lord will do wonders among you. Kaya, the Word and the Spirit, ang salita ng Diyos at ang Spirit ng Diyos ay sinasabi sa atin that God is going to do a great thing. Amen? Ito sinasabi niyo sa atin na ang Diyos ay gagawa ng dakilang bagay, kababalaghan, gaya ng sinabi ni Josue sa bansang Israel. Magpakabanal kayo. Bakit? Sa mga bukas, may gagawing kababalaghan ng Panginoon sa inyong kalagitnaan. Ano yung kababalaghan na ginawa ng Diyos? Nung buhatin ng mga banal na sasadote ang kabanatipan at nanguna sa parada at nasa kalagitnaan na ang ilog Jordan, pagyapak lamang ng paa ng mga sasadote, anong nangyari? Nahati ang ilog Jordan. That's a great wonders na gagawin ng Diyos. So, sa ating kapanahunan, it is an hour of preparation. Ito ang oras at panahon ng paghahanda. Kaya sinabi niya, sanctify yourselves. Magpakabanal kayo. Nandiyan ba kayo? Kapag may gagawin ng Panginoon, hindi siya basta gagawa ng gagawa. Meron siyang plano at paghahanda na kanyang gagawin. Pasanin po natin kung paano po kaliwanag ng usap ang Diyos kay Josue. Ang mga details nito na kanya sinabi, napakaliwanag kung paano po si Josue ay kinausap ng Diyos. Humimping sila bago nila tawinin ang ilog. Pagkatapos ng humimping ng 3 araw, sabi, kapag siya ay nagpasugo ng mga opisyales at kinausap ang buong bayan, at kapag nakita niyo ang mga sacerdote na buhati ng kaban, sumunod kayo. So, lahat ng mga details, lahat ng mga bagay ito sinabi ng Diyos kay Josue. Kaya para may masabi siya sa mga tao at kanyang utos ang mga taong ito. Kung ito po ay totoo sa ilalim po ng lumang tipan, kaya magiging ganito rin kaliwanag sa kasalukuyan. And every time God is ready to move forward, sa tuwing po ng Diyos ay handa ng kumilos, meron siyang mga tao na naghihintay sa Kanya para masumpungan ang tamang direksyon. Okay? Kapag ang Diyos ay handa ng kumilos, meron po siyang mga tao. Okay? Meron siyang mga Kristiyano na maghihintay sa Kanya para masumpungan ang tamang direksyon. And minsan, this is very difficult. Ito po'y nagiging mahirap dahil ang ating nagdadama na what if He doesn't speak? Hindi ba? Kung hindi siya nagsalita sa akin, anong dapat kong gawin? Yung minsan siyang naghahari sa ating mga puso. God is impressing in my heart. Listen to this. Ito po ang ini-impress ng Panginoon sa akin sa mga panahon na darating at sa ating kalagayan sa kasalukuyan. Is to wait and listen to the Lord. Okay? Can you mabasin, we don't have so much activities in this church. Inahayaan ko na kayong maghintay at magbantay sa Panginoon as a church and as an individual. Hindi tayo gumagay sa ibang mga iglesia, programa dito, ano ka nang ginagawa? No. We are waiting and listening. And it takes faith, hindi ba? Kailangan ng pananampalataya. Bakit ganyan kayo? Bakit hindi nyo nililigtas ang buong sanglibutan? There's a time for that. Okay? Nandiyan ba kayo? So sa akin mong paniwala, ito po ang gusto ng Diyos sa atin. Para ating malaman ang ginagawa ng Diyos. Okay? Para ating malaman ang ginagawa ng Diyos. Ang Diyos ay gumagawa sa ating kalagitnaan, sa ating kapanahunan. We're not groping. Mga iglesia nyo, they're just groping. Gumagapang sila. Ito ba klobo ng Panginoon? Nakita yung pastor, ganyan ginagawa. Yun ang gagawin sa kanyang iglesia. Kailangan ng bagay nito para ating malaman ang ginagawa ng Diyos sa ating kapanahunan. So, waiting is a real death. Hindi ba? Ang paghintay ay isang tunay na kamatayan. Nakikita mo lahat ay kumikilos.
Akikita mo para bagang ang kalanggawain ng sumasagana, namumulaklak, lahat ng mga tao pupunta sa kanila at ikaw nandito naghihintay sa kanya. And that is death. Yun ay sa kamatayan. It is not passivity. Hindi po yung passivity na, okay, duman ang dapat duman, and knowing nothing and learning nothing. No, that is not passivity. Ito po ay isang dynamic situation. Ito po isang buhay na kalagayan in which you say, na sinasabi mo sa Panginoon, Lord, I want to know. I want to know your will for my life. Nais ko malaman ang kalooban mo para sa aking buhay. Maging binata ka, maging matanda ka, I want to know your will for my life. I want it real, I want it sharp and clear. Ito nais ko, Panginoon, na maging maliwanag ito sa akin. And wait for the Lord. At maghintay tayo sa Panginoon kung ganito ang ating dalangin. And then, He was well able to do it. Ating mababasa sa aklat ng mga gawa. Nandiyan ba kayo? Ating mababasa sa aklat ng mga gawa, ay ating masusupungan ng Banal na Espiritu Santo, ay napakaliwanag niya sa mga bagay na kanyang ginawa. The Book of Acts, kung kung babasahin pagkatapos ng Gospel of John, ay makikita ang mga ginawa ng mga alagad. Actually, these are not the acts of the apostles. These are the move and acts of the Holy Spirit. Ginagamit namin niya ang mga alagad na ito. So, napakaliwanag na niya na kanya pong dinirect ang Book of Acts. Subalit, pagkamatay po ng mga apostles, ito po nangyari. Ang Book of Acts, lahat ng mga ginawa ng mga alagad, sila kay Pablo, kay Pedro, etc. Okay? Ito po ay, it was directed by the Holy Spirit. Subalit pagkamatay ng mga apostles, men begin to take over. Ang mga tao ay silang manguna. Sila nagdahilan, sila nag-reason, they write books, they begin, and then they begin to philosophize, and so on, and the church lost the glory. Ang iglesia ay nawala niya ang kalwalatian. Gaya na kalwalatian ng mga alagad ay kanilang kasama pa. And God is bringing us back today. Ngayon, sa kapanahunan ng Diyos ay binabalik tayo na ating makikita ang mga tao na matyagang maghihintay sa Panginoon. Okay, meron mga tao ngayon, matyagang maghihintay sa Panginoon. At pagkatapos kapag siya ay nagpasimulang kumilos, they will know His voice. Kanilang madidinig at makikilala ang kanyang tinig. At yung mga kaisipan at gawain na hindi interesado ang Diyos, were not also interested. Amen? Yung mga gawain at mga kaisipan na hindi interesado ng Panginoon, hindi tayo magiging interesado. Kanina nga, ang aking pumaybay at ako, ganito pong aming nadadama patungkol sa iglesia nito. Lagi namin sinasabi, Lord, this is your doing. This is your church. Sa iyo ang iglesia ito. It belongs to you. It has nothing to do with us sa iglesia ito. Ito sinasabi ko sa Panginoon. Wala po ito kinalalaman sa amin. We're here at your command. Nandito kami, Panginoon, na iutos mo anong gusto mong ikipagawa. Whatever you want to do with the church, that is your business. Ano man gusto mong gawin sa iglesia ito, iyon, Panginoon, ang yung business. There's no personal ambition operating here. Tandaan po ninyo. Wala pong personal ambition na kumikilos sa ating iglesia. Ang nais lamang po namin as a family, we want to know what God is saying. Nais po namin malaman kung ano sinasabi ng Diyos. Kung sinabi ng Diyos, iwan mo, by all means, iwan namin ng iglesia. Sa kanyang iglesia nito. God is leading Joshua here, gaya ng ating nabasa. Ang Diyos ay pinangungunahan niya si Josue. At siya'y nasa ilalim ng kaalaman ng ating Panginoon. Details, alam ni Joshua ang kanyang ginagawa. And he knew what he was saying. Alam niya ang kanyang sinasabi. Kaya sinabi niya sa bansa ng Israel, is saying, sanctify yourselves. Magpakabanal kayo. Kaya ano bang ibig sabihin ng sanctify yourselves? Ano bang ibig sabihin ni Joshua doon? Ano ibig sabihin mo that is, set yourselves apart. Yung bang ibig sabihin na magpakabanal tayo na we must set ourselves apart. Nahiwalay ninyo yung mga sarili
sa anumang kasalanan o anumang bagay na ang pagkilos ng Diyos sa inyo ay magkakaroon ng hadlang sa inyong mga buhay. Kaya set yourself apart, sabi niya. You get yourself prepared. Bakit? Bukas, mayroong gagawin ang Diyos. Amen? I believe that is the word for today. Ito pong salita ng Diyos at utos ng Diyos sa atin sa kasulkuyan. You get yourselves prepared. Nandiyan ba kayo? Yan, galing nyo ang inyong mga sarili. Paulit-ulit na sinasabi ko sa inyo. Yan, galing nyo ang inyong mga sarili. Huwag kayong mag-alala kung anong ginagawa ng iglesia, nininiligtas ang sanglibutan. Yan, galing nyo ang inyong mga sarili. There's a time for that. Ayan ninyo ipagpatuloy ko ang aking programa, sabi ng Panginoon. The way I want to do it! Sa kaparaanan na gusto kong gawin ito. Sa aking pong palagay, ito pong nais ng Diyos sa nating gawin. Notice that He said, tingnan po ninyo. Pansinin po ninyo kanyang sinabi, you sanctify yourselves for the Lord's sake. Magpakabanal kayo para sa Panginoon. Ato po masusupungan, lumundag po tayo sa John 17, verse 19. Tignan po niyo sa John 17, verse 19. Sino po nagsasalita dito? Sino nananalangin? Jesus, okay? Jesus talking to the Father. So, dito po ang mapapansin sinasabi, Jesus said, for their sake, I sanctify myself. Imagine, si Jesus ang dumadalangin ito na sinasabi niya, dahil sa kanila'y pinabanal ko ang aking sarili. Nandiyan ba kayo? Si Jesus mismo ang nagsalita nito. Ito po ay napaka-pagkakaraniwan. Very unusual. Very peculiar na si Jesus, na banal na anak ng Diyos, kanya pong pag-uusapan patungkol sa sanctification. Kanya pag-uusapan ang patungkol sa pagpapakabanal or setting apart to the work of God. Buong niya iniiwala ang kanyang sarili sa gawain ng Panginoon. That is a very peculiar thing. Yun po isang napaka-pagkaraniwang bagay. Katulad po ni Jesus na siya ay matutong sumunod, learning obedience, sinasabi sa book of Hebrews, to the things He suffered. These are very hard for us to grasp. Hindi ba? Minsan ito po ay napakahirap para sa atin na maunawaan ang mga bagay nito. Ang nanglaban ng Diyos ay pinag-usapan na siya ay magpakabanal at siya ay natutong sumunod sa Ama. So these things are very hard for us to understand. But I want you to notice, sinasabi, what He said, very carefully. He said, I sanctify myself for their sake. I sanctify myself that they may be what? Sanctified. Ayun, sa verse 19. At dahil sa kanila, pinabanal ko ang aking sarili upang sila naman ay mga pakabanal. Mga pakabanal. Sino kanyang tinutukoy? Ang mga alagad at tayo na maniniwala sa mga alagad ng Diyos nito. Lahat po nila kaunay masabi ni Amen. Okay. So, ginagawa natin ito ay hindi para sa atin. It was for other people. Okay? Ito ay para sa kapakanan ng ibang mga tao. Kaya nandito po tayo sa sanglibutan nito, nasa Panginoon. Sino po nasa Panginoon dito? May see your hands? Okay, thank you for those hands. Gusto ko lang pong makatiyak na kayo nasa Panginoon. Baka nasa iba na kayong dako, okay? So, we're saved, tayo po ligtas. Alam pa ba natin alam tayo ligtas? Because we have Jesus in our hearts. We're filled with the Holy Spirit. Tayo puspos ng Banal Espiritu Santo. So we believe in the Lord. At po ang ating kalagayan. Hindi natin tinatangkang maging bida sa buong sanglibutan nito. We just want to please God. Nais lang natin bigyan ng kasiyahan ng Diyos. And left alone to do with our own life. At pabayaan tayo na gawin mga bagay sa ating mga buhay. We have things we want to do. Meron pa mga bagay na gusto natin gawin. Mga interest na taglay natin. Mga hobby that we have. Mga matuwid na pagnasa na we want to work toward and live a kind of normal life. Na tayo mamuhay ng isang normal na buhay. Ito po ang ating kalagayan. We're saved, tayo po ligtas, we please the Lord, we're willing, tayo po ay nice natin
kung kanya sasabihin sa atin ng mga bagay na nais na ipagawa, we're willing to do it. Ako po nagnangas na gawin ko ang kanyang kalooban. We're not trying to be super religious. We're not trying to be super spiritual. Okay? Hindi po natin tinatangka ang mga bagay nito. Subalit ang aking napapansin, sa kabayan na ginagawa natin ang mga bagay nito, na mamuhay na sa simpleng buhay, pilit na ginagawa ang kalooban ng Diyos, ang aking napapansin, marami pa rin ang umahamak sa atin. Hindi ba? Maraming umahamak, minsan mga kapwa mo kapatid, kapwa mo manggagawa, and they are lurking, naghihintay para magkamali ka, para ibaksak ka. Ito ba ang napapansin? Minsan mga malapit mo sa buhay, mga kamag-anak, ito po nga ang napapansin ngayon. Malapit sa iyong puso. Silang ginagamit, o sila mismo lumalakad mismo sa laman, para ikaw binabantayan ng, hindi yung sinasabi, kundi yung mga pagkakamali. So, ito ang ating naranasan. We just want to live a very simple life, a normal life. Subalit, alam natin, we don't know until God is using. Hindi tayo tumitingin sa mga kagamitan, minsan ng Diyos sa kanyang ginagamit. Marami po ngayon sa aming personal buhay, ay maraming people are working. Hindi sila nagbabantay po yan. Maraming ganun ang nangyayari sa akin ngayon. Tinitimbang, naghihintay para sa akin ako'y magsalita at makagawa ng mali. People from other churches, people within, people without. So, ito po ang ating kalagayan. Hindi nila naulawan kung anong ginagawa ng Diyos sa atin. Amen? Anong ginagawa ng Diyos? They don't understand. So, but we know it is not for our own sake. Hindi para sa ating sariling kapakanan. But ginagawa natin ito. Dinadaanan natin napakatindi at napakahigpit na discipleship sa ating pagsunod sa Panginoon. Denying ourselves. Ating tinatanggi ang ating mga sarili at kinakalimutan ang ating mga sariling ambisyon at plano at patuloy tayo sumusulong sa pakipagbaka. We're pushing the battle. We're pushing the battle. Getting up in the morning. Lord, ang aming dalangin, make this of the First Chronicles. Si David ay mayroong malaking pagnasa na itayo ang bahay ng Diyos. We know that. As we read Chronicles at iba mga aklat ng Biblia, ay ating masusumpungan na si David ay meron po siyang dakila at malaking pagnasa na itayo ang bahay ng Diyos. Sabi niya, I want to build the house of God. Sa puntong ito ang bansang Israel, ang kaban ng tipan ng templo ng Diyos at ang kaban ng tipan ay nakahiwalay. Dito, si David ay kanyang nakanker ang Jerusalem. Ang Jerusalem po ay dating paghahari ng mga Jebusites, okay? At ginawa niyang kuta ang Jerusalem. At ang mga simbolo ng presensya ng Diyos, ang kaban ng tipan, ang tabernakulo, ay nakakalat sa bansang Israel. So, nagkaroon siya ng malaking pagnasa na itayo ang bahay ng Diyos. Kaya, alam po niyo, David was all wrapped up with God. Ito pong taong ito. Siya po ang kanyang puso ay puno ng Diyos. Kaya ano po ang kanyang unang ginawa? Kinuha niyang kaban ng tipan sa isang tao. Pagkatapos ngayon, he wants to build the temple of God. Nais niyang gawin ang templo ng Diyos. And God spoke to him. Ang Diyos ay nagsalita sa kanya 2 times. And he said, David, you fought many wars. You have been a man of war, a man of blood. Kaya tapos sinabi ng Diyos sa kanya, David, ikaw ay nakipagbaka ng maraming digman, ikaw ay naging lalaki ng digman, nakaranas ng ang iyong kamay ay puno ng dugo. Kaya sabi niya, sa ganitong dahilan, I cannot use you to build my temple. Hindi kita pwede gamitin para itayo mo ang aking bahay. At kanyang pang sinabi kay David, ang ganito ng Diyos, that you have a son. Meron kang anak, ang pangalan niya ay Solomon. And he will be a man of peace. Siya ay isang magiging lalaki ng kapayapaan at siya ang magtatayo ng aking tahanan. I will be a father to him and he shall be my son and he shall build my house. Ito sinabi po ng Diyos kay David. Ako'y magiging ama sa kanya at siya ay aking magiging anak at siya ay magtatayo ng aking bahay. So David turned to Solomon. Pagsabi ito ng Diyos sa kanya, David turned to Solomon, kinausap ni David si Solomon. At Solomon sabi niya, my son,
magpakalakas ka because the Lord has chosen you to build His house. Pinili ka ng Diyos na itayo mo ang kanyang bahay. Alam po ninyo ano ang ginawa ni David sa puntong yon? Na alam niya hindi niya magawa at kahit na meron siyang malaking pagnasa na gawin ang bahay ng Diyos, ano po ang kanyang ginawa? He said, okay, Panginoon, itong nais mo, I cannot build your house, kaya ang aking gagawin, I will prepare for it. I will prepare for it, and so, ihanda mo, Panginoon, ang kailangan. So ano pong kanyang ginawa? Listen to this. He brought his personal wealth. Kinuha niya ang kanyang mga personal na kayamanan. Alam po ninyo, sa kanyang sinasabi, para bang ang kanyang dinala ganito mga kagamitan. 125 tons of gold. 125 toneladang ginto. Alam po ninyo, magkano ang guhit? Isang guhit ng ginto ngayon sa ating kasalukuyan. Guhit lamang yun, tonelada ang kanyang dinala. Alam po ninyo, magkano ay na pa mga bagay na kanyang ginawa? Much silver. Napakaraming mga pilak na kanyang dinala. Mga tanso na hindi mo mabilang. Cedar. Ito po isang napakatibay na kahoy na kanya pong ibinigay sa kanya ng kanyang kaibigan si Hiram. So, pagkatapos po ang kanyang ginawa, ang Banal na Espiritu Santo ay bumaba sa kanya. And he made the design of the temple. Siya po gumawa ng design ng temple in writing through the inspiration of the Spirit. At sa ibaba po ng lahat nito, i-organize the priesthood. Kanya pong binuo ang mga dapat gawin ng mga serdote, thousands of gatekeepers. Imagine that. Libo-libo nagbabantay sa pintuan ng templo. Isa na kongregasyon, thousands. O dito minsan wala mo sumasalubong dito sa atin Okay? And singing Levites, number in the 1,000. Mga singing Levites. Salamat, meron na tayong mga backups ngayon. Okay, pero siya nag-organize ng thousands of Levites, singing Levites. And then, David, on top of that, he invented musical instruments. Nag-inventa po siya ng mga musical na mga instrumento. Para no? To praise the Lord. Amen? To praise the Lord. Para sambahin ng Panginoon. Hallelujah. Kaya salamat po sa mga instruments na nagkakalab ng Diyos sa atin. Lahat ng yan ay ginagamit natin. Kaya sinasabi niya sa Psalms, make a joyful noise unto the Lord. Amen? Kaya po naninibago sa ating pagsamba dito, just free and flow. We are in the Bible, lahat ng ating mga ginagawa. Okay? So, ito pong kanyang ginawa. Sa kanya pong kaisipan ay, kung hindi ko matatayo ang bahay ng Panginoon, sabi niya, akin titiyakin na magiging madali para sa kanya na sumusunod sa akin. Napakaganda po ng kanyang ginawa. Hindi ba? Gusto niyang gawin ang templo, pero hindi pinapagagawa ng Diyos. Pero ang aking gagawin, paghahagayin ko para magiging madali para sa kasunod ko. Ayun. Ngayon, tignan po natin ang nakapaloob na bagay nito sa lahat po ng mga planong ito na ginawa ni David. Okay? Tignan po natin. Tignan po natin si Solomon. Nagsalita po ang Diyos patungkol kay Solomon. Alam po natin si Solomon ay anak ni David. Nung sabihin ng Diyos ang mga bagay na ito kay David ang patungkol kay Solomon, maraming mga kababalaghan ng mga bagay na sinabi ng Diyos patungkol kay Solomon. Subalit, aking pong papansin niyo pong babasahin, sinabi ng Diyos kay David, marami akong gagawin sa iyong anak. He will be a man of peace. Okay, sabi niya. Marami mga kababalagan, mga bagay gagawin ko kay Solomon. Subalit, sa kabila po ng lahat nito, listen. But Solomon's heart was never like David. Ayun. Ang puso po ni Solomon ay hindi katulad ni David. Nandiyan po kayo? All he was interested was women. Ito lang naman ang kanyang puso. Ang nagbibigay interes sa kanya ay mga babae. Nandiyan pa kayo? Kung niyo pong babasin sa aking pong palagay, ni iisang Israelita, a Jewish girl, na maganda na kanya pong nakasama
Sa akin pong palagay, mula sa kanyang 600 na babae, 300 na asawa, not one of them was Jewish. Ito pong tahimik ang Biblia dito. The first one he married, ang unang asawa o babae na kanyang pinakasalan ay anak na babae ni Paraon. At tinayo siya na napakalaking bahay dahil she is not a worshiper of the God of the Jews. She got her own God to worship. Meron siya sariling Diyos na sinasamba. Pagkatapos nito, siya po ay naglibot sa lahat po ng mga tribo na nakapaligid sa kanyang bansa at siya ay naghanap pa ng mga asawa. At sinabi ng Diyos na huwag silang kukuha ng asawa sa kanilang mga karatig na bayan because they will cause you to stumble and fall. Sabat sila magiging dahilan na ikaw ay bumagsak at madapa. Ito po si Solomon na kanyang anak. Well, sure enough, tiyak ito po nangyari. In his old age, sa kanya pong katandaan, si Solomon ay naging malambot, he got soft, and he began burning incense to Molech. Siya po nagpasimulang magsunog ng insenso kay Molech, na Diyos naman kanyang asawa, at sa maraming mga Baal, para bagang aking pong nakikita at naamoy yung aking mga kapitbahay. And minsan po ako nakahiga ng gabi, naamoy ko mga insenso. Ngayon bago ngayon, insenso na sa loob ng bahay. Naglilibot, insenso ang dinadala. Parang itong nangyayari. So, alam po ninyo, Jesus never called himself the son of Solomon. Hindi ba? In the scriptures. Mapapasin nyo, kailan naman hindi tinawag si Jesus na anak ni Solomon. Never. Sa Isaiah 9, sinasabi, upon the throne of David, sa throne ni David, I will establish his government. Never Solomon. When the angel appeared to Mary, nung po ang anghel ay nagpakita kay Maria, she said, God will give him the house of his father David. Solomon is never mentioned. Si Solomon po hindi binanggit. Tayo po magtataka, ang pananaw ng Diyos po sa taong ito. David, si David with all his wars, sa lahat ng kanyang digmaan na kanyang naranasan, all the blood of his hands, lahat ng dugo na sa kanyang kamay, all the things he did, and all the repenting, lahat ng mga pagsisisi na kanyang ginawa, subalit, he has a zeal for God. Ayun po. Meron siya mga mainit at damdamin sa Diyos, and he was the only one who was able to conquer all the land that God spoke in the first chapter of Joshua. Siya lamang ang tanging hari na kagawa nito. The thing is, the man was into God. Ayun po. Ang taong ito ay nasa Diyos. Ang kanyang kaisipan ay ang Diyos at mga bagay na maka-Diyos. Solomon was not like this. Si Solomon pa hindi siya ganito. He wrote books, okay? Si Solomon, siya sumulat ng napakaraming aklat. He wrote about chemistry, he wrote about botany, books about this, book about that. Tinangka niya ito, ginawa niya ito, okay? But what good did it do in the end? Ano po mabuting bagay na ginawa niya ito sa kanyang buhay? Ano po sa kauli-ulian? His son lost the kingdom. Ang kanyang anak ay nawala niya ang kaharian nito. Everything lahat, and he had the glory. Taglay ni Solomon ang kalawalatan ng Diyos. He had the pomp. Para bang meron tumutulak sa kanya, okay? Ganado siya. Para bang naalala natin ang second generation of Pentecost, hindi ba? Ang second generation po ng Pentecost, ganito po ang nangyari. The first generation of Pentecost, yung pong unang generasyon na nakaranas po ng Pentecostes, ang pagbaba ng Banal na Espiritu Santo. Ang mga unang generasyon ng mga tao ito were a bunch of ignorant farmers. Sila po yung mga grupo ng mga tao na mga ignorante, mga magsasaka. Okay? Sila po ang first generation ng Pentecost. In the first decades of this century. Okay. Sila po, they are preaching in their crude English. Sila po yung nangangaral kalang English ay napakasagwa. Okay? So sabagat sila mga ignorante, mga magsasaka lamang. Sila po yung nangangaral patungkol po sa mga sulat ng mga alagad. Sa kanila, alam mo po ninyo, mga farmers na ito, sa kanila, ang Holy Spirit at the Holy Ghost, they are two different individuals. Okay? Etong kanilang pananaw. Subalit, they got the job done. Kanilang nagawa ang dapat na ipinagagawa ng Diyos sa kanila.
Subalit tignan natin ang Pentecost sa kasalukuyan. Meron nga tayong mga ang mga denomination ngayon. Mga Pentecostal, okay? Para bang ating nakikita ang kalagayan ni Solomon. They have the glory. Pero ano nakikita natin? Ang laman. But David was a man who is concerned constantly with God and what God is thinking. Ito po nais gawin ng Diyos sa atin. Si David, palagi niyang naalala ang Diyos at lagi niyang iniisip ang Diyos. Alam ni David, alam po natin na si David ay isang, mabuting harp player, hindi ba? Si David ay isang mabuting harp player. Kaya minsan pinatawag siya ni Saul para siya maglaro sa harapan niya ng harp. So, best in the country. At alam po ninyo sa kanyang kalagayan ito, pwede siyang maging gumawa ng career sa kanyang kakayang ito. He's the best. Gumawa ng career dito. But he had a heart and perspective. Meron siyang puso at meron siyang pananaw. Ano pong laking nawala o kalugian ng sanglibutan? Tayong lahat. Kung si David ay nag-concentrate lamang sa kanyang heart. Hindi ba? Nagpatuloy at nagpugulogin sa kanyang career. We lost the Psalms at ang kanyang buhay. David ay siya po ay ang kanyang pananaw ay nanatili. Kanyang pinatili ang kanyang buong puso, kaluluwa, kaisipan at lakas. Nandiyan ba kayo? Na may tayo ang templo ng Diyos. Kaya sabi niya, okay, Panginoon, aking titiyakin, ang susunod sa akin ay magiging madali para sa Kanya. Aking paglilingkuran ng Diyos sa pamagitan ng lahat ng nasa akin. Nandiyan ba kayo? Masabi ba natin yan sa Diyos? Aking paglilingkuran ng Diyos sa pamagitan ng lahat ng nasa akin. Everything. Kaya po sana lalahanin yung mga alikansya natin. Yung mga alikansya ninyo kapag naglagay na kadoy, huwag nyo nang isipin, Lord, sa ina yan. Okay? Pagdating po ng November, we have something for the Lord. Andiyan ba kayo? You don't do that for yourself, okay? Hindi mo ginagawa yung para yung sarili. You do that for God and for other people. Ayun. Ginagawa mga bagay na yan, hindi para sa iyo, kundi para sa Diyos at para sa ibang mga tao. Okay po magtatapos na. Napakarami na po mga tao sa sanglibutan at may mga tao nasumpungan ng Diyos at mayroong mga tao nasusumpungan ng Diyos. Sana kabilang tayo dito. There are massive of people on the earth. At sana isa na tayo dito na masumpungan ng Diyos na lahat ng kanilang maiisip ay ang Diyos. All they want is God. They are sanctifying themselves. Kanilang pinababanal kanilang sarili because they realize in so doing, it affects the world. It affects God. It affects the people. And for that reason, they will be a bush of glory. Na sila ay magiging taon, makikita ang kalinganan ng Panginoon. They have a heart for God. Meron silang puso sa Diyos. So, it's an hour of preparation sa ating kasalukuyan na kapanahunan. Ito ang panahon ng paghahanda. Sanctify yourselves. Ito pa nga sigaw sa inyo. Magpakabanal kayo. Guys, sinasabi ni Sister Kenny kapag kami naghihiwalay na, magpakabanal kayo. Ako sinasabi ko naman sa ating manggagawa, huwag kayaway. Ang tunay dapat natin sabihin, magpakabanal kayo. We must repent. Dapat tayo magsisi, putting out of our lives all that is not holy. Okay, alisin natin lahat ng mga bagay na sa ating puso na hindi banal. All sin must be put away. Lahat ng kasalanan ay dapat natin alisin. We must forsake all competing and distracting interests. Kailangan po natin taligdan at alisin lahat ng kumikumpetensya, lahat ng magmagumbala, gumugulong interest sa atin, mga ambisyon, mga plano, mga pagnasa. Ang gawin natin, pasanin natin ang ating mga krus at sundin ang ating Panginoon na Kristo. Amen? So, if we thus prepare ourselves, kung ating pinahanda ang ating mga sarili, we will be ready for the worldwide harvesting of souls which is at hand.
Ano nangyayari ba ngayon sa mga iglesia? Una, ang kalasakit sa kabayo. Dapat natin gawin, ihanda natin mga sarili sapagkat yung latter rain anointing, yung masaganang ulan na ipinangako ng Diyos sa kanyang sulat sa Lumang Tipan at Bagong Tipan, the double portion of God's Spirit ay kanyang ibubuhos para ano? Para po sa kaligtasan ng maraming tao sa buong sanglibutan. When God will pour out His double portion upon His church, sa kanyang mga iglesia, sa kanyang mga tao na sumusunod sa kanya, na walang pasubali, they will work wonders and miracles and signs, and they will worship them, but they will, kanilang itatawin yung mga tao. They will not let the people worship them. If the people praise them and worship them, they will rebuke them. They will turn away and run away from them. Kaya ang gawin po ng Diyos, this double person, this worldwide ministry, ay ating masasaksiyan. At ito ay, ang gagawa nito ay mga taong, they have been proven, they have been tested, and they will not share the glory of God. So, but if we do not prepare ourselves, okay, kung hindi natin ihahanda ang ating mga sarili, we will fall into the snares of the devil. Tayo po ay mahulog sa mga patibong ng diablo, because very great tribulation and temptation are at hand. We must watch and pray. Okay? Dapat tayong magbantay at manalangin. Watch and pray. Watch and pray so that we may be able to stand in the presence of the Son of Man. To be able to stand spiritually throughout the shaking which are coming upon both the spiritual and the material realm will require total consecration to Messiah, Jesus. Itong dapat natin gawin para tayong makatayo sa espiritual na pagyayanig na ngayon ay nasa kaligitnaan natin, maging sa espiritual, sa material na kaharian, kailangan ang buong pagtatalaga sa Mesyas na ating Panginoong Kristo. At sa panahon na yun, Jesus will provide us with the wisdom and strength. Pagkakaloob niya si Kristo ang karunungan at kalakasan para ating matamo at tagumpay sa panahon ng kadiliman ng sanglibutan ito. When gross darkness, sinasabi sa Isaiah 60, covers the people of the earth, the light of God's Spirit will rise upon the saints. Ang kaningningan, ang kalwalatian ng Diyos ay makikita sa kanila. Kayo ba'y handa? Kayo ba'y kabilang sa mga taong ito? Mula sa maraming mga tao sa buong sanglibutan, bilyones, kayo ba isa sa mga taong ito na inihanda ninyo ang inyong mga sarili? Tayo po natin manalangin.